Sugatan ng isang lalaking patawid sa kalsada matapos mabundol ng kotse sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nakahandusay sa gitna ng kalsada ang lalaking ito matapos mabundol ng isang nag-overtake na kotse sa bahagi ng Rizal Avenue sa Batangas City pasado alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa rumespondeng TDRO at CDRRMO, hindi tumawid sa pedestrian lane ng biktima, ilang hakbang lang ang layo mula sa pinangyarihan ng aksidente. Agad namang dinala sa pagamutan ang biktima na nagtamo ng mga gasgas sa katawan ayon sa otoridad. Nakipag-areglo na rin daw ang biktima sa driver ng kotse. Sinusubukan pa silang mahinga ng pahayag. Ayon sa Transportation Development and Regulatory Office, isa ito sa 3 insidenteng kinabibilangan ng mga pedestriyang naitala ngayong Enero hanggang Mayo 2024. Bumaba raw ng 70% ang naitalang aksidente na kinabibilangan ng mga pedestrian kumpara noong 2023 na may 9 na kaso sa kaparehong petsa. Ang mahigpit na pagbabantay sa mga pedestrian at ang isinasagawang information dissemination ang nakikita nilang dahilan ng pagbaba ng bilang ng aksidente sa kalsada. Sinasabihan natin sila tumawid sa tamang tawiran, patuloy tayo sa pag-iikot, gumagamit tayo ng megaphone, namimigay tayo ng mga flyers, nang sa ganun ma-educate natin yung public tungkol dito. Malaki ang nagawa noon para kahit paano itong may mga nagwa-warning tayo in fact doon sa mga jaywalkers natin, malaki ang naitulong ito para maiwasan yung mga ganong klaseng insidente and at the same time ma-educate yung ating pedestrians. Sa pag-iikot ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa ilang kalsada sa lungsod, may mangilan-ngilan pa ring hindi gumagamit ng tamang tawiran. Ilan na rito ang mga estudyante mula sa paaralan na sasakay ng jeep. Ayon sa estudyanteng si Jenilyn, mas mabilis daw kasi ito kaysa gumamit ng overpass. Para po mabilis, tsaka po mahirap din po kasing umakyat po sa overpass po eh. Natatimingan pong wala pong naningisa. Maingat naman po ang pagtawid po namin kasi po lagi po namin chinecheck yung kaliwat kanan po muna. Pero kung papipiliin daw siya kung saan tatawid, Sa mas safe po na mahirap, nagkakataon lang po talaga na, ayun nga po, kailangan po talaga tumawid sa hindi po tama. Yun po. malayo man ang magiging ikot, tinatsaga naman daw ni Mary Joy ang pagdaan sa overpass para na rin sa kanyang kaligtasan. May panawagan din siya sa kapwa niya estudyante at mga pedestrian. Hindi rin po, hirap po kasi gawa ng mga sasakyan ang bibilis po. Sana po ay dumaan po sila sa tamang daan para po hindi sila maaksidente. Umaasa ang pamunuan ng TDRO na hindi na madaragdagan pa ang bilang ng mga aksidenteng kinabibilangan ng mga pedestrian dahil sa hindi pagsunod sa ipinatutupad na batas trapiko. Pagtitiyak ng pamunuan na patuloy ang kanilang monitoring at paninita sa mga jaywalker upang maiwasan ang anumang insidente sa kalsada. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.